Alright, good morning po sa inyo mga kababayan. Pag-usapan natin 'tong, nakakatuwa na reaksyon ni PBBM dun ho sa mga sa mga nangungulit sa kanya tungkol sa impeachment, 'no, kay, VP Sara. So, eto po yung, reaction ni ni PBBM diyan. I don't think so. But, the legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's it's in there. It's there. Nasa kanila yan eh. Mostly sa Senado, pero siyempre nandiyan pa rin ang House dahil sila mag-prosecute. So they will have to decide between the two houses how they were going to conduct this. You remind, I was part of the Corona impeachment. We were making rules as we went along, and I think that's what will happen here too. Yung Corona impeachment naman kasi pwede naman gamitin yung yung rules doon eh. Nabasa ko nga yung impeachment, yung rules doon ng Senate. Kasi unang-una, ano ba ang pinagkaiba nito eh, hindi naman presidente yun. 'Di ba? So pwede lang dapat siguro magkaiba yung rules nila kung presidente yung ini-impeach. Eh hindi, vice president lang naman, cabinet level kumbaga. 'Di ba? I mean, ibig sabihin hindi kinakailangan na ang magiging presiding judge ay ang chief justice ng bansa. 'Di ba? Kundi senator yung Senate president lang mismo. Walang iba nga ngayon, si Chis Escudero. So, let's see what happens. Alam nyo, yung tonong ito ni PBBM, nako. For me, it's like a clarification doon sa mga nagpipilit na kasi ito pilit nilang ikinokonek itong impeachment na to doon sa offer daw niya na reconciliation. Kumbaga, iutos daw ni PBBM sa Senate na ibasura na lang, wag nang ituloy yung impeachment. Alam nyo, gawin man ng Pangulo natin yan, di pa rin uubra eh. Siya po ang mai-impeach dyan. Bakit? Panghihimasok na yan sa Legislative Department. Kaya nga ang statement ng ating Pangulo dyan eh, bahala na, it's up to the Senate of the Philippines and House of Representatives how they're going to handle the impeachment. So ibig sabihin, magtutuloy-tuloy para sa ating Pangulo, magtuloy-tuloy ang impeachment ni Sara. Ang pagkakaanuhan na lang dyan ng Senado at ng Kongreso, yung kanilang mga rules, paano nilang itong ihahandle. Otherwise, hindi ho sasabihin ng ating Pangulo yan. Di ba? Kung siya ay kontra talaga dyan na matuloy pa yung impeachment. But personally, yung kanyang mga kaalyado nga kinontak niya na huwag magsasampa ng impeachment. Yan ang sinabi ng ating Pangulo, di ba? Pero gusto ko lang din pong linawing maigi, hindi puro nangangahulugan na sinabi ng ating Pangulo na huwag kayong magsasampa ng impeachment, hindi po nangangahulugan na huwag rin kayong boboto. Am I correct? Di ba? Ganun naman yun di ba? Ito yung sinabi niya. Sir, I understand malinaw naman po yung pahayag niyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish na sana hindi na lang ito mangyari so as hindi na lang... How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Diba? Sana ha, yung mga DDS nakaka-capture nila yan. Kasi bakit ito binabanggit? Kung naalala po ninyo, si Sandro, diba? Tinawagan ni Sandro, si PBBM na, hey Dad, bigla-biglaan nagkaroon ng caucus dito. And it seems they're doing the impeachment against the Vice President. So what should we do? What should I do now? Anong payo ng Pangulo natin? Di gawin mo yung trabaho mo. Ano yung mandato sa'yo? Di ginawa ni Sandro.
Nandun siya sa office ni Speaker. Dahil may caucus nga eh, di ba? Excuse me. Ginawa niya, unang-una siya sa pirmahan. Di ba? Tama lang din yun. That's a good gesture para sa akin na ginawa niya. Kaysa magpahuli. If you're a leader at ang tatay mo ang presidente ng Pilipinas, hindi ka dapat magpahuli. Di ba? Sa pag-re-register ng iyong paninindigan. No, nakikita nyo naman, walang plano si VP Sara na panindigan yung accountability. Diba? Ayaw magpaliwanag. Kung anong kabubuhan ng pagpapaliwanag ang sinasabi, na kesyo kaya ayaw niyang magpaliwanag sa mga tanong dahil pinapasagot lang daw siya kay Martin Romualdez. Parang ano ba gusto niyang mangyari sa harapan ng taong bayan? Ilang beses na siyang humarap, diba? Sa taong bayan. Ba't hindi niya pinapaliwanag, hindi niya sinasagot? Ang kagaguhan ni Sara. Yan ang maliwanag lang dyan. Okay, so for President, sige, tuloy na ninyo yung impeachment. Bahala kayo dyan, wala naman akong control. And take note, we have a separation of powers, executive, legislative, and the judiciary. Kapag siya ang nakialam doon, nako, madadalit. Gagamitin pa sa kanya yan. Labang kakalaban niya, para siya naman ang ipa-impeach. Panghihimasok, di ba? So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Sabi ng Pangulo yung ating mga yung iba naman doon, mga nag-file kasi may mga kongresista, di ba? May mga nag-file hindi ko naman yung makontrol, hindi ko naman sila masabihan ng huwag Pero isa lang po yung malinaw, walang pinigilan si PBBM na pumirma. That's it. Dahil kung meron siyang pinigilan, unang-una anak niya. Even Sandro, walang sinabi na pinigilan nga ako ni Dad na pumirma Okay? Kasi yung nakita ko dating comment dyan ng mga DDS, ay sinasabi nila, sinungaling kayong mag-ama. Ang sabi ng tatay, tinawagan ko yung mga kakampi ko dyan, mga kaalyado ko sa Kongreso. Ang sabi ko, huwag kayong magpa-file ng impeachment. Tapos yung kanyang anak, pinayuhan niya na gawin mo yung trabaho mo. Bilang kongresista, halal ng bayan, representante ng iyong distrito. Diba? Gampanan mo yung trabaho mo. Tapos unang-una sa pirmahan yung anak, di sinungaling guys. Sabi ko, tangina talaga tong mga DDS na ito, bobobo talaga. Ako personally, pag nakasama ko rin yung iba sa mga yon dati, ganun din yung impression ko Kaya lagi yung sinasabi, huy, ano ba kayo? Hindi ganun yung ibig sabihin yan. Ay, ano ba yung ibig sabihin? Ganun po talaga sila. Parang palagi gusto laging Diyos si Duterte. Ganun palagi sila. Okay? So alam niyo na sasagot pagka sinabi. Up for your evaluation. Diba? Ganun naman talaga yun So naisahan po sila doon ni PBBM o sadyang mga tatang GA lang talaga sila? Hindi, mahina ang comprehension. Okay? May gali. At saka isa pa bakit po ba hindi hayaan na magpatuloy ang impeachment na yan? Alam nyo ba, kung ano sino-sinong mga pangalan na lamang ang mga naglilitawan dyan? Katulad na lang nito, tingnan nyo. Yan yung mga pangalan na lumitaw dyan. Di ba? Teka, natin yung balita niyan. Saan na yung Where is it? Teka Alright, here we go. Yung mga pangalan na yan Grace Piatos, Jay Camote, Miggy Mango at Xiaomi Ocho na dagdagan pang mga kahina-hinalang pangalang tumanggap umano. Xiaomi Ocho sa Tagalog, pagka inintindi mo, Xiaomi Ocho, ibig sabihin malamang joke la yung sumulat nun. 'Di ba? Baka yung pera ginamit niya sa pamamakla. Ang tanong, sinong tauhan ni VP Sara kaya ang bading? At yung pera malamang ginamit sa pamamakla. Kaya Xiaomi 8 inches dick. Pakahayop ng mga gumawa ng codename na to. Ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, tunog celebrity umano ang mga ito, kabilang sina Hanilet Camille C.
Talagang nilagay pa yung pangalan ng jowa ni Duterte, di ba? Tapos si Camille, Camille C. Wala akong ibang kilalang Camille kung di si Camille Villar, di ba? Camille Prats. Tapos ito yung matindi, di ba? Kinakantsaw kay Sara, yung Fiona. Walang hiya. Itinadtad talaga nila yung Fiona. Fiona Biong, hindi pa ginawang Fiona Buang, di ba? Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Q.A.1, and then Gary Tanyada, Joel Linangan. Hawig na hawig lang rin naman kay Joel Lamangan yung pangalan eh. Di ba? Walang hiya. Wala na silang pakundangan talaga, no? Grabe. Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan. Lahat sila pawang walang birth, marriage o death record sa Philippine Statistics Authority. Ang tingin mo dito sa mga taong to, multo. Na wala pong pagkatao. Tingin ko sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. Sinadya man o hindi, Yes, sinadya yan, imposibleng hindi. alam nila yung gagawin nila. May mastery na siguro. Napag-alaman ding sa higit 2,600 pangalang nakalista sa acknowledgement receipts, nasa 800 lang na benepisyaryo ng confidential funds ng OVP at DepEd ang may record sa PSA. Ito naman daw ang susunod na bubusisiin ng Kamara. Kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. Di ba? Kasi po pwedeng nandun yung mga pangalan ng mga tao. Kagaya nga na sinasabi ko sa inyo eh. Nung nakaraan yung AKAP, di ba? Supposed to be 5,000. So, ginamit pang vote buying ng kongresista. Ang natanggap namin 2,000. May record kami, makikita sa DSWD. Nandun yung papel ko, yung pangalan ko. Pero hindi ako ang sumulat ng petsa kung kailan yung payout. Hindi rin ako ang sumulat ng petsa ay ng presyo. Kasi yung dalawang entry na yan, hindi pwedeng sulatan. Ay, nako. Sanay na sanay talaga mga politiko natin sa katarantaduhan, ano? Pagdating sa usapan ng pera. Grabe. Etong Sara, hindi malabong totoo yung sinasabi rito ni Congressman Ortega ng La Union. Kasi, sabi nga nila, si Sara, laki sa confidential fund. Di ba? Mula nung naging mayor, Diyos ko, lagi na silang may confidential funds. So, hindi nagkakamali. Ilang bilyon na yun pag nasuma total. Ang tanong, paano nila ito ginastos? Gayong napakaganda, napakalinis, napakaligtas, higit sa lahat, na syudad ng Davao City. Insurgency-free. May PNP checkpoints. Merong task force Davao na nag-checkpoint din doon. 'Di ba? Wala talagang insurgency na magiging problema ron. Ganon din sa illegal drugs, wala ring magiging problema doon. Kung may mahuhuli, sabi nga, hindi po nanggaling sa labas papasok, nanggaling sa loob. 'Di ba? So walang dahilan para nga gumamit sila ng confidential funds doon sa Davao City. 'Di ba? Walang paggagamitan, ika nga. Tapos ngayon ng national grabe. Simple lang naman daw sana kung may paliliwanag ang mga tunay na pagkakakilanlan sakaling mga alias o code name ang ginamit. Kaso wala raw ni documentary evidence na maipresenta ang mga opisina ni VP Sara. COA nga po ay nasabi po ng COA na wala rin po sila. May list of names sila pero yung pertinent na mga attachments sa mga kailangan po na kasama nung mga pangalan na to, hanggang ngayon po, wala pa naman po. Okay. So, ano ba yung sinasabi ron na yung pertinent attachment? Yun yung mga importante na mga attachment, katulad ng submit sila ng liquidation report para sa confidential funds, right? Ang problema, may guidelines kasi ang paggastos nito, may kategorya. Kaya, naka-itemized yan. Saan mo ginamit yung pera? Doon mo ilalagay. At required po na mag-submit ng pruweba.
Not necessarily official receipt. 'Di ba? Kasi wala namang wala namang espiya. Halimbawa, ako espiya ako, no? Ako yung magbibigay ng tip. Walang alangan namang meron pa akong OR. Tapos naka-register dapat yung OR ko sa BIR. Di traceable, 'di ba? Walang ganon. Pero ang sinasabi po ng guidelines ng confidential fund na hindi maintindihan ng mga DDS din, dapat meron ka man lamang record ng ledger or blue book na ito pong si Fiona Maldita, ang may-ari po nito ay si, 'di ba? Tampulana Di Mayopyok. Oh. 'Di ba? Ang may-ari naman ng Xiaomi 8 si Jojong Jokla. Oh, Jojo yung pangalan niya, Jokla yung apelyido. Ganon. 'Di ba? Yung may-ari naman ng Mary Grace Piatos, dapat nakalagay din doon, Sara Duterte. Yan ang ibig sabihin nun, meron kang blue book na pag nag-audit ang COA, kasi ang confidential funds ay subject to full audit. So, titignan po nila yan, paanong nagastos. Magra-random sila, dahil ang hirap namang 2,000, isa-isahin mo yon. Siyempre magra-random ka, mga 10, 30, 50, ira-random mo ng audit. So pagtingin mo ngayon doon, tingnan mo, sino may-ari ng Mary Grace Piatos? Wala. Di ba? Xiaomi 8. Wala rin. Pero mo, sa 2,000, mahigit po sa kalahati ang may birth record. 800, ang walang birth records. So yung 800 merong record. 'Di ba? Hindi pa rin po nangangahulugan na yung 800 na yan natanggap nila yung tamang halaga na nakalagay, naka-itemize doon na magkano yung binigay sa kanila. Kasi nandoon yung pangalan, then magkano yung binigay, 'di ba, sa papel? Nakalagay doon. Nung nakaraan si Shell Jokno at saka si Marian Rivera, yung pinakita ko sa inyo na natuklasan nila na nandun din sa mga acknowledgement receipts. Sabi ni Shell Jokno, lahat ba nailista na? Pangalan na lang namin ni Marian Rivera ang hindi pa, nailagay na rin. Di ba? So, pagka ganun, sanay na sanay yung mga yung gawain na ganyan, halatang halata. Di ba? Ibig sabihin, halatang halata sa mga ganong klaseng paggagamit ng mga pangalan, sanay na sanay sila. Di ba? Tapos ang argumento nila, tanga ka ba? Siyempre, sagot ko, hindi. No, I am not. Sabi ko, bakit? Nakakaintindi ka ba ng confidential? Of course, I know what confidential is. Not just the spelling, but the meaning itself. I know, alam ko kung ano yung confidential. Yun naman pala Bakit mo pinapaliwanag? Bakit mo dinidiscuss? My God, sabi ko. Ito po yung link para sa guidelines. Hindi daw mahalaga yung guidelines. Yung salita pa lamang na confidential funds, ito po ay sikreto na. Kaya nga hindi rin daw dapat pakialaman yung confidential funds at intel funds ni PBBM. Yun daw ang ipinaglalaban ni Marcoleta. Sabi ko na po siya. Nagkahawa-hawaan na kayo talaga. Sabi ko, tumindinal, wala na kayong pakialam kung ang pera ng taong bayan, ang pera ninyo, sabagay, iba naman tambay, mga hindi naman taxpayers nakikilamon lang kaya walang pakialam. Kaya baka wala kayong pakialam. Diba? Walang halaga sa inyo na malaman kung ano nangyari sa pera ng bayan. Tapos gusto nyo umunlad ang Pilipinas para pati kayo makikinabang. Paano tayong uunlad kung ang mga Pilipino ay katulad ninyo na walang pakialam? Kung hindi, sambang-samba lang kayo, worship lang kayo ron sa mga puon ninyo. Sabi ko, di ba? Kaya kahit sino ang presidente, para sa akin, napakahalaga ang accountability. Kapag kami ginawang anomalya, marapat lang pong ito po, sila po ay papanagutin. Sapagkat yan ay pera ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. And then going back doon sa impeachment, ulitin ko lang, wala naman pong sinabi ang ating Pangulo, BBM, na ayaw niya na mag-proceed pa o magtuloy pa yung impeachment laban kay Sara.
Okay? Wala naman po siyang sinabing ganon. Alright, so iwan na nga muna natin yan.